Mukhang lupa na po, Lola. Oo, maganda na tinatawag ito. Ano po naman yan, Lola? Marami po bang kwento yan? Naku, huwag niyo na itong alamin. Mahaba talaga ito. Sige na po, Lola. Mahaba pa lang ng gabi. Kwento na po. Sige na po! O siya, sige na nga. Ang pamagat ng kwentong ito ay Florante at Laura. Ito ang simula. Magsisimula ang lahat sa isang gubat na mapanglaw sa labas ng kaharian ng Albania. May isang lalaking nakagapos sa puno na tila'y punong-puno ng sugat. O Diyos ko, mahabagin, bakit nyo hinayaang mapunta sa masama ang Albania? Napupuno ako ng lungkot pagkat hindi ko akalaing papatayin ni Adolfo ang aking ama at si Haring Linceo. O Laura, mahal kong Laura, paalam na aking sinta at akin na lamang naaalala ang mga panahon nang pupunta pa ako sa digmaan. Florante, ang bawat sandaling ikay hindi ko kapiling ay katumbas na maraming taon para sa akin. Huwag ka mag-alala, Laura. Ang pag-ibig ko sa iyo ay di kailanman mamamaliw. Ito mga bulaklak upang mapasaya kita. Maraming salamat, Laura. Ihahalin tulad ko ang ganda ng bulaklak na ito sa gandang mayroon ka. Florante, ito ang iyong espada. Itago mo yan para sa iyong pakikipagdigma. Maraming salamat, Laura. At huwag ka mag-alala. Hindi ako makapahamak sa pakikitig mo. Nagkataong sa gubat ay mayroon pang isang lalaki. Isang lalaking Moro. Florida! Florida! Ama ko, bakit mo ako natiis na magdusa ng dahil lang sa aking irog? Di yata't ikaw na rin ang umagaw sa aking kaligayahan. Ang iginagalang kong ama ang umagaw kay Florida. Ama ko ang mapagmahal. Bakit nauna mo pa akong iwan at inulila sa kalagitnaan ng paghihiganti nitong taksil na si Adolfo? Ama ko, para ko pa rin naririnig ang iyong mga pananambitan at dalangin na sana'y ako'y mailigtas mula sa parusang ito. Ako'y lumuluha, hindi dahil sa pagmamahal sa akin ni ama, kundi sanhi sa kanyang kasakiman na ako'y agawan ng kaligayahan. Kay palad ko sana kung ang kasawian kong ito ay nauukol sa kapanghinayang ng pag-aruga sa akin ni ama, tulad ng Ginoo kong naririnig. Paalam na, Albania, kahariang sinakop ng kasamaan. Malaki ang aking panghihinayang sa iyo. Huwag niyo lamang sanang ipahamak ang Laura kong minamahal-mahal. O Diyos, lipunin mo sana lahat ng mga demonyong naglagay sa delubyo sa kaharian ng Albania. Naway ako'y iyong dinggin para mapayapa na ang aking pagpanaw. Nasaan na kaya ang Ginoong iyon? Tila'y kailangan niya ng aking tulong. Naku! Kakainin na siya ng mga leon! Laura, nasa ganagili ko. Halina't ako'y iyong bunitain. Ha? Ano ito? Bakit ako nasa kamay ng isang Moro? Ligtas ka na sa panganib. Ngunit ako nga ay isang Moro. Pero tao pa rin. Nakita kitang nakatali at kakainin ng 2 leon. Na hindi ako nagdalawang isip na iligtas ka. Bakit ako yung pinakawalan pa sa puno? Kung hindi, dapat ako'y nailibing na sa tiyan ng mga leon. Bakit mo paniligtas ang aking buhay? Sasagutin ko ang tanong mo.
Pero bago yun, lumipat muna tayo ng pwesto at kumain. Sige. Salamat, Moro. Maraming salamat. Paano kita papasalamatan? Magtiwala ka sa akin. Isalaysay mo nga kung paano ka nagkaganito. Ako si Florante at isasalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa aking kamusmusan. Ako ang anak nila Duque Briseño at ni Prinsesa Floresca. Ang aking ina, ang prinsesa ng kahariang Crotona, at ang aking ama naman ay ang tagapagpayo ni Haring Linceo ng kahariang Albania. Siya rin ang ama ng aking sinisintang si Laura. Sa pagkabata hanggang sa pagtanda, ako talaga ay lapitian trahedya. Florante! Anak ko! Ako nang bahala sa buwetring yan! Florante, mabuti nasa mabuting kalagayan ka. Salamat na lang at nandito kami nalipo, kundi napahamak na si Florante. Walang anuman, prinsesa. Florante anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas para mahasa ang iyong kakayahan at kaalaman. Hindi! Hindi siya maaari mag-aral sa Atenas. Ayoko siyang mawalay sa aking piling. Paano po kaya ang aking ina? Alam ko ang pagmamahal ng iyong ina. Ngunit kung tayo maghiwalay at malulungkot, hindi makakamit ang tagumpay. Kailangan nating tiisin ang lahat. Nag-aral na nga si Florante sa Atenas at dito niya nakilala sina Menandro at si Adolfo. Ang ating paaralan ay magkakaroon ng pagsasadula hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Florante, ang gagampanan mo ay papel ni Eteocles. Ang katauhan ni Reyna Yocasta ay gagampanan ni Menandro. Adolfo, ang gagampanan mo ay papel ni Polinacer. Ako dapat si Eteocles, pero ang napili ay si Florante. Hindi ba nakikita ni Maestro Antenor na ako mas magaling sa aming dalawa? Bilang na ang araw mo, Florante. Bukas na ang paghihiganti ko. Bukas! Magpapusog ka na sa kapurihan mo, Florante. Katapusan mo na. Nasisimula na ang ating dula. Umas na kayo. Bilis na. Magpakatatag ka na, Florante. Ito na ang iyong katapusan. Ikaw na umagaw sa aming kapurihan. Mamamatay ka! Mamatay ka na! Ano nangyayari dito? Ano ginagawa mo, Adolfo? Sa kambaliw, Adolfo! Kailangan na siyang mawala sapagkat siya ang umagaw sa aking karangalan. Isa ka sa iyo, Adolfo! Tumatay ka na! Ating muling pagtatagpo, titiyakin ko na ako ang magtatagumpay, Florante. Titiyakin ko! Maraming salamat sa iyo, Menandro. Kundi dahil sa iyo, patay na ako. Walang anuman, Florante. Magpasalamat ka sa Diyos at hindi sa akin. Florante, para ko nang nakikitang malapit ang iyong pag-uwi. Sa palagay ko, Menandro, hindi ako makakauwi nang hindi ka kasama. Kung isasama mo kaya ako, ipapakilala mo kaya ako sa iyong amang Duque? Abay, syempre. Ayos yan. Ipagpapaumanhin niyo po ang aking mga abala. Ngunit may bibigay po ako mensahe mula kay Duque Briseño ng Albania para po kay Florante. Ako ito, si Florante. Dito ang sulat. Narito ang liha. Maraming salamat, Mensahero. Maaari ka na umuwi at mag-ingat ka. Ano kaya itong liham na ito? Oh Florante,
masamang balita. Ngunit ang iyong ina ay pumanaw na. Oo, mga baging langit! Patay na ang aking ina! Ang aking ina! Diyos ko! Oh, aking ina! Ina ko! Ayaw mo yan, Florante. Isa yan sa hamon ng buhay. Nakikiramay ako para sa'yo. Oo, aking ina! Di ba't sabi mo yung hihintayin? Di ba't sinabing may babalik ako sa kanya natin ng Albania? Huwag kang masyadong maging malungkot, Florante. Hindi maganda sa katawan mo ang maging sobrang malungkot. Maraming salamat, kaibigang Menandro. Isa kang dakilang kaibigan. Huwag kang mag-alala, Florante. Nandito ako lagi sa tabi mo. Maestro Antenor, ako po'y pinapauwi na ng aking ama. Ang aming sasakyan ay nasa daungan na daw. Mag-ingat ka, mag-uwi. Alalahanin din na naghihintay na kaaway mo na si Adolfo. Opo, Maestro Antenor. Menandro, di ba't sabi mo sa akin isasama ka sa akin pag-uwi? Oo, Florante. Ako ay sasama sa iyo. Anak, nandito ka na pala. Opo, Ama. Hindi ko akalaing ganito ang kapalit ng ating pagkikita muli. O anak, sinubok tayo ng tadhana. Marahil nga, Ama. Ito nga pala ang aking kaibigang si Menandro. Narinig ko ang pangalan mo. Isa kang tunay na kaibigan. Handa akong maglingkod sa inyo, Duque Briseño. Anak, isang sulat. Ano po itong sulat na ito, Ama? Ang sulat na yan ay mula kay Haring Ninseo ng Crotona. Sila ngayon ay nasa gitna ng pagkipigdigma sa mga Moro. Ang kalaban nila ay si General Osmalik. Si General Osmalik, Ama? Ano po ang inyong pasya, Duque Briseño? Dito, Duque Briseño. Magandang araw po sa inyo, Haring Ninseo. Ang Crotona ay nangangailangan ng tulong. O Briseño, sino ang binatang kasama mo? Siya ang bugtong kong anak. Kakarating lang mula Atenas. Si Florante, inihahandog ko sa iyong mahal na yapak. Ako ay nasa inyong utos, Haring Ninseo. Mabuting pagdating. Ikaw na ang magiging general ng aking gusto. Narito pala kayo, mahal kong ama. O anak ko, Laura. Hindi kinayang kausapin ni Florante si Laura. Subalit bago siya sumabak sa digmaan, siya ay naglakas ng loob upang kausapin ang dalaga. Iwaga ng mga panahong ito. Ngunit hindi ako makapaniwalang humihinga pa rin ako sa mga sandaling ito. Nalaman ko ang sanhi ng iyong kalungkutan. Pinagluluksa mo ang pagpanaw ng iyong ina. Laura, ang aking kalungkutan ay nagsimula na makilala kita. Ngayon, ikinalulungkot ko ang una nating pagkikita. Hindi ganon, Laura. Hindi ko may pahiwatig sa'yo ng malinaw ang aking nararamdaman. Ngunit iniibig kita, Laura. At ako'y nalulungkot dahil ito na siguro ang ating huling pagkikita dahil malapit na ang aking digmaan. Nais na lumisan ka na malungkot, Florante. Huwag ka mag-alala, Laura. Ako'y napupuno ng ligaya sapagkat kasama kita ngayon. At ako na ang pinakamapalad na lalaki sa lahat ng lupa. Lumakad ka na at sasamahan kita ng madaming dalaga. Laura, ang iyong pag-ibig ay ang aking magiging sandigan. Hanggang sa muli, mahal kong Laura. Pagkalisan ni Florante, agad siyang sumabak sa digmaan at kinalaban si General Osmalik at ang kanyang mga hukbo. Ang hukbo nila Osmalik, Menandro. Tara na! Tara na! Sugurin na sila! Oo! Sugod mga kapatid! Ang hukbo ni Florante! Sugod! Tingnan natin kung gaano ka kalakas! Tingnan natin ang tapang
tulong mo, sumalik! Ito ang bagay sa'yo! Nagkataong pabalik na sila Florante sa Albania Ako ba'y nang namamalik nakita mata? nila si Ang Laura mga na Moro talaga ang dinukot mga ng iyo. mga Moro. Pala sinakop ng mga mura ng palayan sa digmaan. Bang may kasama pa silang babae, General. Mamamatay na kayo! Putang kita ng ulo, Laura! Florante! Salamat sa pinigay mo ako sa mga kamatayan. Ang aking lang mga sinusunod sa'yo ay nakakulong. Dito ka lang, Laura. Niligtas ko na sila. Ingat ka, Florante. Oo. Dapat siguro ko sa'yo! Dapat sa'yo! Ama, ayos lang po ba kayo? Oo anak, ayos lang ako. Si Haring sa'yo po, nasaan? Naligtas ko na din siya, umalis na siya. Sige po. Talagang sa kanya lahat ng puri. Maghintay ka lang, Florante. Maghihiganti ako. Ang ganda pala dito sa Italia, no? Oo nga, mas maganda pa to kaysa sa Albania. General Ferrante, may pinadala pong sulat sa Haring ng Say. Salamat. Masaan mga Florante? Ba, pinapauwi ako nila Haring sa iyo. Iwan ko daw muna ang hukbo sa iyo. Siya, mauna muna ako, Menandro. Sa'yo daw muna ang mga hukbo. Mag-ingat ka, Florante. Nakakapagtaka naman yata at hindi kasama ang mga hukbo. Ano kaya ang meron? At nang nakabalik si Florante sa Albania, may nangyaring hindi inaasahan. Ano ito? Hindi nyo ba ako kilala? Ikinalulungkot ko po, General. Ngunit ito po ang utos ng hari. Magandang hapon, inutil na General. Kamusta ang iyong kwarto? Ha? Adolfo? Bakit ikaw nagahari dito sa Cortona? Isa kang taksil! Paano mo ito nagawa sa sarili mong bayan? Nasaan na hari yun sa'yo at Duque Briseño? Kawawa ka naman, Florante. Alam mo bang pinatay ko ng iyong ama at ang hari? Hindi dapat sila namumuno kasi wala silang utak. Ha? Anong pinatay? Bakit mo sila pinatay? Adolfo, pakawalan mo ako dito! Pakawalan mo ako! Saan niyo ako dadalahin? Saan niyo ako dadalahin? Dadaling ka namin sa madilim na gubat. Hatol ni Hari Adolfo. At kailan pa siya nagkaroon ng karapatang maghatol? At ayun nga ang nangyari sa aking buhay, Aladdin. Masama pala ang nangyari sa buhay mo, Florante. Oo nga. At sa panahon ng aking pagiging general, ay marami rin ako nagapi. Kagaya na lamang nila General Osmalik, General Emir, at ni General Meramolin. Ikaw nga ba, Aladdin? Bakit ka nga ba nandito? Sige, ikukwento ko sa'yo ang akin. Pinalayas ako ng ama kong si Sultan Ali Adab. Ang anak kong si Aladdin, sumisikat na siya dahil sa mga tagumpay niya sa gera. Kailangan ko siyang ibaba. Mga kawal, maganda ating kukulong natin si Aladdin. Opo. Ikulong niyo yan! Ano ito, ama? Bakit mo ako pinukulong? Ano to? Bakit? Kinuha mo ang kaporehan sa akin. Dapat lang sa'yo yan. At ang iyong mahal na si Florida ay ipipilitin ko ipakasal sa akin. Wala ka nang magagawa. Wag! Florida, ang iyong minamahal na si Aladdin na ipapapatay ko na. Ano? Hindi ito pwede. Huwag mo siyang papatayin! Maaari naman ang iyong hiling. Sige, Pumayag mga si kawal. Florida na magpakasal Bukas kay na bukas, Sultan Ali pinapakawalan Adab natin si Aladdin. sa isang Magsusunod. kondisyon na pakawalan si Aladdin. At yun nga ang nangyari sa akin. Sa kabilang panig,
nakatanggap ng isang sulat si Menandro mula sa di inaasahang tao. Galing kay Prinsesa Laura. Laura? Galing kay Laura? Opo, aalis na po ako. Sabi ko na nga ba? Tara! Lusubin natin si Adolfo! Banda ka, Adolfo! Papatayin kita! Diyan na sila, Melandro. Tara na, Laura! Tumawag na talan! Magiging akin ka na ngayon, Laura! Bitawan mo ang halimaw! Aladdin! Nasaan ka na? Magiging sa akin ka na din, Laura! Bitawan mo ang halimaw! Bitawan mo na! Ayos lang ako. Maraming salamat. Maaari ko bang itanong ang pangalan mo? Ako si Florida. Maraming salamat sa iyo, Florida. Masalimuot din pala ang buhay mo, kaibigang Aladdin. Ah! Teka, Florante, naririnig mo ba yon? Oo nga. Tara, at pakinggan Tara. natin. Florida! Florida nga! Si Laura yon! Si Florante! Si Aladdin! Florida! Florante! Laura! Florante! Laura! Florante! Laura! Florante, may naririnig ka ba? Oo nga! Si Menandro ata yun! Nakatanggap ako ng liham nung umalis ka na nanggaling kay Laura at ako ay sumugod sa Albania at kay Adolfo. Mabuti at tatanggap mo ang sulat ko, Menandro. Tinakas ako dito ni Adolfo at niligtas ako ni Florida. Maraming salamat, Menandro. Ngayon ay wala nang ligalig sa Albania. Oo nga! Mabuhay ang Albania! Paalam na, Florante at Laura. Hanggang sa muli. Paalam na rin sa inyo, kaibigang Aladdin at Florida. Pagpalain sana kayo ng Diyos. Maraming salamat, Florida. Kalaunan, humingi ng tulong si Aladdin kay Florante upang magapi ang sakim na si Sultan Al-Adam. At sa katapusan ng storya, nagpakasal sina Florida at Aladdin bilang mga Kristiyano. Para naman kila Florante at Laura, sila ang namuno bilang hari at reyna ng Albania. Sa tingin ko, maganda si Laura sa totoong buhay. Oo nga. Kamukha ko. Hindi kaya. Ako si Laura sa totoong buhay. Ang galing mo talaga magsulat, Francisco. Sayang at hindi mo na ako binalikan. Kaya di mo nalapit sa akin. Tanggap ako ng liham na galing kay Laura. Mabuti. Wait lang again! Paalam na, Laura at... Puti! Hindi ko talaga mauna.